So hi, I'm back again for my week 16 presentation. Okay, so week 16 is all about mHealth or mobile health, I think. And katulad nga nung sinabi ko dun sa sa week 15 nung ending ng presentation ko, favorite ko itong week 16. Bakit? Kasi ang task natin dito daw is to mag-isip ng mobile application na a-address dun sa napili natin parang health problem natin, and then dapat wala pang ganito sa market. Okay, so na-challenge ako dun. Sabi ko, ay, masaya ka, exciting kasi isa sa mga rason kung bakit ako health informatics is dahil nga parang gusto kong before nga ang alam ko is magki-create ng mga mobile apps kapag health related mobile apps pag sa health informatics. Anyway, nung inisip ko kung anong klaseng mobile app ang gagawin ko, sabi ko, kung kailangan wala pang ganito sa market, bakit hindi na lang yung ginagamit ko sa trabaho? Kasi marami rin naman meron akong mga nakitang mga issues and problema doon. So, ang akin pong naisip na health application na gusto kong gawin in the future, diba, is mPIDSAR or Mobile PIDSAR. Ano po ba tong PIDSAR na ito? Ano ba to? Para saan ba to? Ito pong PIDSAR na to ay ang system na ginagamit po namin sa surveillance unit sa DOH. Ito po ang ginagamit namin mag-collect and mag-collate ng mga data from all provinces na hawak namin tungkol sa mga diseases, weekly notifiable diseases. Kung narinig nyo man yung word na yon. So, ano po itong PIDSAR? So, brief background lang. PIDSAR stands for Philippine Integrated Disease Surveillance and Response. Bakit ba may ganito? Nung mga unang panahon po, actually, hindi naman sa unang panahon, meron kasi tayong iba't ibang mga surveillance system na ginagamit ng DOH. Parang 4 po yun. Hindi po ako masyadong familiar dun sa mga acronym nila kasi nung pumasok nga po sa DOH, ito na yung naabutan ko, PIDSAR na. So, kasi nga po, since meron daw iba't ibang mga surveillance system noon, nagkakaroon ng duplication ng trabaho. So, ang ginawa ngayon ng DOH is nag-propose sila or gumawa sila ng isang system na lang na kung saan nandun na lahat. Parang yung trabaho ng isang system ay ng iba't ibang system nandito na lang lahat sa PIDSAR. Kaya nabuo po itong PIDSAR. So, ayun, ang brief background ng PIDSAR. Anyway, ngayon po, i-discuss ko kung paano ba yung process ng pagsasubmit ng reports from the grassroots papunta sa amin at up to the national. So, meron akong process flow, ganyan. Wow. Okay. So, magsisimula po kasi, syempre, ang report manggagaling naman talaga sa baba, sa community, sa grassroots. So, meron po kaming tinatawag na disease reporting units. Sino-sino po ba itong disease reporting units? Ang mga disease reporting units po natin ay yung mga RHUs, mga rural health units, at saka yung mga hospitals sa province. Yun po ang mga DRUs namin. So, ano ba ginagawa nila sa PIDSAR?
So, kapag po merong kaso, for example, nakakita sila ng kaso ng measles, iimbestigahan nila to. Siyempre, kapag nag-imbestiga ka, kailangan mong kuhanan ng data yon. At kapag nagkukuha ng data o kumukuha ng data at nag-iimbestiga, meron pong fini-fill upan na forms. Ito yung tinatawag naming CIF and CRF. CIF po ay Case Investigation Forms at yung CRF naman ay Case Report Forms. Okay, hindi ko na po i-discuss yung kakaiba ng dalawa kasi nga 15 minutes lang to. Anyway, yun po yung mga forms na ginagamit namin. Yes, paper forms na ginagamit namin, na ginagamit ng grassroots level para makuha yung information ng case. Okay? After nilang makuha, ma-fill upan yung form, pagbalik nila sa mga unit nila, sa office nila, i-encode po nila ito sa PIDSAR system. Okay? Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ano itsura ng PIDSAR. I-encode nila to, pagtapos pagka-encode nila to, isasubmit na nila yung report na na-generate dun sa PIDSAR system papunta sa PESU. O kaya minsan naman po kung hindi gumagana or sira yung PIDSAR nila or hindi pa sila na-train kung paano gamitin yung PIDSAR, yung mismong forms, yun yung isasubmit nila sa PESU. Okay? Next, ano ba yung PESU? Ito po yung sumunod. Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. Ito po ang PESU. Dito sila ang nagko-collate and nagko-consolidate lahat ng mga reports ng mga DRUs doon sa province nila. Okay. So, ano ba yung ginagawa ng PESU? Of course, yun nga, nagko-consolidate sila ng report ng mga DRUs nila. And then, kung ang report ay binigay through CRF and CIF, sila ngayon ang mag-e-encode ng data dun sa PIDSAR system. Pagka na-encode nila, natapos na nila, na-collate and collect na nila, consolidate na nila, isasubmit naman nila itong report na ito sa RESU. Okay? Ngayon, ano naman yung RESU? Ito, dito po ako nagtatrabaho sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH Region 4B. And ang hawak ko po ay PIDSAR. Ibig sabihin, yung lahat ng data ng mga probinsya na napadala sa amin, lahat ng mga data na pinadala ng mga PESU sa amin, ako po ang nagko-consolidate at nagko-collect. Okay? So, since sa RESU po ang ginagawa namin, nagko-consolidate ng report sa lahat ng PESU, syempre kami na rin sa amin po part, ina-analyze na po namin yung mga reports na yon para after ma-analyze, ma-generate yung information, ipibigay namin sa mga program managers namin for planning, of course, and then for para magamit nila sa mga programs nila. And after that, magsasubmit din po kami ng report naman ng region papunta po sa NEC. Ano naman yung NEC? The National Epidemiologic Center. Ito po yung syempre, national. Diyan na lahat ng mga reports na nanggagaling sa lahat ng RESU, DOH RESU, sila ang nagko-consolidate na. Sa kanila, yung buong Pilipinas na. Kaya nga national. So, they consolidate the reports, they analyze the data, syempre for planning din, and then submits the report, nagsasubmit din sa nila ng report sa Secretary of Health. So, ganun po yung process flow nung pag-report gamit ang PIDSAR. Okay. Ngayon, bakit? Ano naman ngayon? Sa PIDSAR, anong meron? Meron kasi lahat naman ng system natin, alam naman natin yan, napag-aralan na natin yan. Parang Health Informatics 101. Walang system na perfecto. Lahat may magkakaroon ng problema.
Of course, hindi exception ang PIDSAR dyan. Ito po ang mga kadalasang ito ang mga problema na nakita ko dito sa PIDSAR system. Actually, when I talk about I want to create a mobile PIDSAR, hindi po ibig sabihin na yung buong PIDSAR system ang gagawin ko. What I want to do, ang naisip ko dito, is yung mga forms po, i-automate ko. I mean, wala nang forms, wala nang paper forms. Nasa mobile phones na siya or smartphones na siya. Why? Kasi ganito. Isang unang problem po dyan, kadalasan, hindi kompleto yung mga information na naisusulat doon sa forms. Hindi siya kompleto. Which is dapat kompleto. Next, yung mga nagsusulat dun sa forms, minsan hindi mabasa yung form. Ay, hindi mabasa yung data na nakalagay dun. So, may chances na na-encode mali-mali yung informasyon. So, imbis na ganito yung birthday, iba yung na-encode. And, minsan kapag nagkaroon, especially ng outbreak, yung mga forms na yan, minsan nawawala yan. Hindi na alam kung saan napunta, hindi pa pala na-encode. Minsan naman na-encode na. Tapos pag nakita, encode ulit. Nagka-create ng double entry. So, parang masyadong madaming problema dun pa lang sa nung reporting forms, pagko-complete ng reporting forms, and also, dun kapag mag-encode na dun sa mismong PIDSAR system. So, kaya ako naisip to kasi ano bang gusto? Siyempre, ito ang gusto kong i-address. Unang-una dyan, kung magiging mobile app siya, I'll make sure na walang blankong space ang maiiwan. Ibig sabihin, lahat ng importanteng boxes magkakaroon ng laman. Diba? Meron naman yun yung parang yung mga alam naman natin na important yung box na yon. So pag pinindot mo yung next, kapag hindi mo na fill upan yun, hindi ka makapunta next. So parang ganun yung iniisip ko dito. Ano pa? Bakit? Parang mas less yung papel, mas less yung mga wrong information na ma-encode. And then para hindi na magsayang ng puno, di ba? Parang parang nakakatawang pakinggan, pero ano rin naman sayang ang mga puno para lang makapag ng papel ng ganyan. Why not ilagay na lang sa mobile phone, and then, di ba? So, ito yung mga problemang gusto kong masolusyonan kapag ginawa ko itong PIDSAR, MPIDSAR. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano ba yung itsura ng PIDSAR system. Ay, bago po pala yan, magbibigay ako ng example ng mga forms pala. Kayo na mag-decide kung sa tingin nyo ba mababasa nyo or hindi. Ayan, ito po ay isang example ng case report form for dengue. Yan po ang mga nakasulat na dyan. Yan ang mga input dun sa PIDSAR. Ganyan. Minsan ganyan. Malabo. Papadala sa'yo, ganyan kalabo. Minsan talaga hindi mo babasa kasi yung sulat, di ba? Ano ba yan? O kaya minsan ganyan, di ba? Parang nakakabaliw lang. Paano mo isusulat ng tama? Paano mo encode ng tama yan dun sa system? Okay, so papakita ko po sa inyo yung itsura ng PIDSAR. Ito siya. This is the Philippine Integrated Disease Surveillance and Response. Ngayon, kapag gagawa ng report, mag-encode ng data, click lang action, enter data, and then ito yung mga diseases na nire-report sa amin. Category 1, Category 2. Actually, 23 po lahat yan. Hindi ko na siya iisa-isahin. Pero mamili lang tayo. Halimbawa sa measles. Yan, measles. Kasi syempre, mahal na mahal ko itong measles. Pinahirapan po ako nito dati. Anyway, so, pag mag-encode na ng data, ganito. Ayan. Tapos, pili ng DRU.
Okay. Yan, means mga ano to eh, may yung